Masayang araw, mga ka-PL. Abay tinawag ni Junior na professional liar si Morales at parang joke box di umano si Morales kung ano ang ipapakanta ay siya naman di umanong ikakanta ni Morales, basta huhulugan lamang daw ng coins, di ba? Alam niyo naman po kung ano inuhulog sa joke box para tumugtog, na parang ibig sabihin yata nitong si Junior, mga kababayan, basta bayaran lang si Morales. Ginawa niya pang bayaran yung whistleblower. Gusto niya lang naman linisin yung pangalan niya, kaya siya lumantad kasi nadadawit siya sa mga dokumentong inilabas ni Maharlika na nagmula di umano sa PDEA, Junior. O ito po ang naging sagot ni Junior, mga kababayan, sa interview ng media. Panoorin po natin. Pero bago tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman at paki-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like na rin po ang video. Maraming salamat. Makikisuyo lang para mapaamin na natin si Junior na bangag siya. O eto na ho yung video. Simulan na po natin at gawan po natin ang reaksyon matapos po nating panoorin. Okay? Hello. Good morning. Yes. Oo nga eh. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap namang bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano yung hulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya hindi ko walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilang bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot, kung saan-saan. Hindi, parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you. Maliwanag, mga kababayan, tinawag na professional liar ni Junior si Morales. Ano tawag sa Junior? Hindi ka liar. Kamusta ang bigas? Kamusta ang ipinangako mo na gaganda ang ekonomiya? Ginamit mo lang yung 20 pesos na presyo ng bigas noong nakaraang halalan para iboto ka ng karamihan. O kamusta yung pabahay mo? 1 million kada taon baka mo. Mukhang natigil na yata yung Maharlika Investment Fund na sabi mo ikagaganda ng ating bansa. Nasaan na? Walang update. Nangihingi kami ng update sa MIF nyor. Hindi ba kasinungalingan yan? At marami pang iba na mga ipinangako ka. Katulad na lamang sa mga irigasyong ipinangako mo rin sa mga magsasaka na hanggang ngayon, ultimo kanal, wala ka nabuhat nyor. Wala ka nagawa. Ayan, nagbisaya na tuloy ako. Wala ka nagawa. Kahit kanal man lang, anak na. Ganun ba talaga? Kapag ka ang sinungaling, galit sa kapwa sinungaling. Nyor, pero para sa amin, Nyor, hindi nagsisinungaling si Morales. Maliwanag na gusto niya lamang linisin ang pangalan niya na nadadawit nga dito sa 2 dokumentong inilabas ni Maharlika. Kaya siya lumantad
At ngayon ay naturingan ng whistleblower. Natatakot ka lang kasi, kaya kung ano-ano sinasabi mo. O ito pa isa, parang joke box daw, mga kababayan. Di ba kapag ka joke box, gusto mong magpatugtog ng kanta, hulog ka ng barya. So, ibig sabihin, bayaran. Sino naman kaya ang magbabayad dito sa mama nyor, kay Morales? Sino? Nililinis niya lang ang pangalan niya. Ayaw niya madamay. At gusto niya lang lumabas kung ano ang katotohanan. Yan ang mahirap sa inyo eh. Kapag ka naiipit na kayo, kung ano-ano mga issue o mga gante ang ibabalik ninyo sa taong gustong magsiwalat ng katotohanan. Natatakot ka lang, nyor. Aminin mo. Bigla ka nga lumaya sa interview, natakot ka masigundahan ng tanong. Napansin nyo po, mga ka-PL? Pagkatapos na sagutin, sabay tumalikod. Katulad po nung kumakalat na naman ngayon sa social media na tinawanan niya lang yung tanong. Di ba? Na kung siya ba gumagamit ng illegal na pulburon. Tumalikod lang, tumawa. Wala man lang tayo nakuhang sagot. Ibig sabihin yan, mga kababayan, para sa akin, guilty siya. May false testimony daw na kaso si Morales. Nyor, tungkol naman sa kaso niya, acquitted lahat yun. At ngayon, naturingan siyang whistleblower, nakasanayan niya ng maging whistleblower para ilabas ang katotohanan ng mga katiwali ang ginagawa ng isang administrasyon o ng isang ahensya ng gobyerno. Kinasuhan siya, syempre. Kasi nga naman, kasiraan doon sa taong katulad mo na gusto niyang patunayan na kasama ka talaga sa dokumentong kumakalat sa social media. O ganito na lang, Nyor, ang dami mo pang sinasabi eh. Simple lang ang gusto ng taong bayan. Mga bumoto sa'yo ha, kasama na kami ron. Bumoto sa'yo na nabudol mo sa 20 pesos na bigas at nabudol mo rin sa 1,000,000 pabahay kada taon na ngayon nalusaw na. O pati ng mga infrastruktura di umanong ipapagawa mo, wala na. Nadismaya. Ganito na lang. Para matapos na yung issue na yan, Nyor, hinahamon ka namin na mga taong bumoto sa'yo. Magpa-pulburon test ka, Nyor. Ngayon, kung talagang negatibo ka, ay di surrender kami. Taas yung kamay namin. Napahiya kami. Pero, wag yung bigla na lang may lalabas na resulta ha, na drug test katulad nung nakaraang halalan o bago maghalalan na 2 minutes lang meron ng resulta nyor. Magic. Ano yun? Tawag lang sa cellphone. Pare, kumpare, doktor. Pare, gawan-gawan mo ko dyan ng drug test. O tapos na. 2 minutes. Dapat 1 oras man lang mahigit. O kahit 30 minutes man lang sana. Kapanipaniwala pa. Pero 2 minutes, may resulta na. Taragis, may format na. Tapos sabay print na lang. Ganun ba yun? Ganun ba yun, Nyor? Dapat may media, Nyor, ha? Andyan yung RTBM at kung ano-ano mga mainstream media, isama mo na rin ang mga vlogger na maka-BBM, siyempre. At kaming mga vlogger na anti-BBM. Wag na lang anti. Mga DDS na lang para mas
hindi bastos pakinggan. Ayan. Isama mo rin kami para makapag-live kami, para makita namin kung ano ang mga kaganapan. Kasi baka mamaya magkaabutan dyan ng, tawag nun, yung lagayo ng ihi, container ba? At kung lagayo ng buhok, yan. Para makita namin kung talagang binunot yung buhok mo. Ganon. Para legit at pag lumabas ang resulta na negative ka, edi tapos ang issue. Huwag ka nang pumatol sa kung sino-sino o kung ano-ano mga sinasabi sa'yo tungkol dyan sa pagiging polboronic user mo. Magpa-drug test ka na lang. Hinahamon ka namin, Yor. Sana bilang ganti, hamunin mo rin kami, magtakda ka ng araw, petsa, oras, lugar na isasagawa na ang polboron test para sa'yo. Para lahat kami nakatutok sa'yo. Okay? Pero hanggat hindi mo ginawa ang pagpapapolboron test nyo, mananatili sa isipan naming lahat na ikaw ay talagang gumagamit o sumisinghot ng ipinagbabawal na polboron. Maliwanag nyo? Ngayon, yan ang nasa isip namin sa'yo. Kasi, hindi mo tinutugunan ang kahilingan ng taong bayan. Sa madaling salita, gumagamit ka pa rin, Yor. Kasi, natatakot ka na baka magpositibo ka sa polboron test. Kaya hamon namin sa'yo, sige na. Okay? Magpa-polboron test ka na. Ha? Ayos! Hanggang dito lamang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.